ang reunion ni Asta at ni Yuno Green Beryal na mangyayari sa pakikipaglaban nila kay Lucio Zograte at ang pakikipaglaban naman ni Yami sa kanyang long lost friend na si Morgan na gumagamit na ngayon ng isang magic mula sa isang supreme ranking devil. Kasama na rin ang pagpasok ng mga napaka-OP na mga miyembro or Magic Knights mula sa Black Bulls para i-aid ang mga Clover Kingdom Magic Knights. It is the updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ng Black Clover Chapter 368. Now para makapag-catch up ka sa kwento ng chapter na ito, panoodin mo muna ang previous chapter review natin para sa Black Clover na ang Chapter 367. Ngayon mag-proceed na tayo sa chapter at hand. Makita natin na ang title ng chapter na ito na This is Only the Beginning. It's safe para bang sinasabi dito na ito pa lang ang simula ng laban dahil dito pa lang nagsisimulang ma-amplify ang mga karakter sa kwento. In the very first panel makita natin na nakikipaglaban si Yami dito kay Morgan. However, we can also see na gumagamit na si Yami dito ng Black Moon kaya seryoso na talaga ang laban dito and it's almost as if wasak-wasak na talaga ang kanilang pinaglalabanan. Pinuri ng Paladin version nitong si Morgan si Yami habang sinasabing napakalakas daw talaga ni Yami at nagkaroon na siya ng napaka-drastic na improvement. However, hindi na siya pwedeng mag-aksaya pa ng oras habang nakikipaglaro sa kanya kaya gagamitin niya na ngayon ang blessing or ang magic na binigay sa kanya ni Lucio Zograte mula sa isang supreme ranking devil nga na si Lucifugus. And then upon activation, nagulat na lamang si Yami at hindi siya makapaniwala nang makita niyang ang magic na nanggaling sa supreme ranking devil na yun ay ang dark magic. So meron na kayong combination ng light magic at dark magic itong si Morgan na napaka-OP dahil kung isipin natin napaka-OP ng light magic, napaka-OP din ng dark magic. What if magkaroon pa siya ng combination ng dalawang ito? Then sinimula nang gamitin ni Morgan ang kanyang left hand wherein nandun ang kanyang dark magic blade. Na dahilan naman kung bakit biglang lumabas ang nag-uumapaw na amount ng dark magic mula kay Morgan maging si Yami na isang parabang pioneer ng paggamit ng dark magic ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Matapos yun ay ginamit din ni Morgan ang kanyang light magic para mag-launch naman ng mga beams of light dito kay Yami. However, alam naman natin hindi magiging effective as long as ginagamit ni Yami ang kanyang Black Moon. Kaya hindi yun tumalab kaya naisip naman ni Morgan na lamunin muna ang Black Moon nitong si Yami para wala na siyang maging defense. This is just a proof na talagang mas malakas ang dark magic ni Morgan kumpara kay Yami. Sabihin na natin matagal nang gumagamit si Yami ng dark magic at matagal niya nang minamaster ang paggamit ng magic na to. However, iba rin talaga kapag nanggaling sa isang supreme ranking devil ang magic mo. Then with all his advantages, nagawang makapag-land ng isang napaka-fatal na hit ng Paladin version na ito ni Morgan kay Yami gamit ang kanyang dual swords ng light magic at ng dark magic na nagpapakita lamang na mas malakas talaga si Morgan ng Paladin na ngayon kumpara sa base version na ito ni Yami. Habang nagsusuka ng dugo si Yami, sinabi naman sa kanya ni Morgan na humihingi siya ng tawad dahil naging na siyang isang napakalakas na Magic Knight all by himself. And then there was a diversion sa kwento. Makakarating tayo ngayon sa paglalaban ni Lucio Zograte at nitong si Yuno Green Beryal. And luckily for Yuno, kung babalikan natin ang previous chapters, we get to see na napakaraming clones ni Lucio Zograte. And akala natin way back then, kakalabanin nitong si Yuno ang lahat ng clones na yon. However, we get to see in this chapter na dalawang clones lang pala ang tatapat kay Yuno. However, kahit nasabihin natin dalawa lang yun, Yuno is having a very hard time fighting off these two. Nang dahil dito, nag-aalala na ang advisor ng current Wizard King na si Marks. Nasabi niya dito na kung ang isang Lucio Zograte pa lang ay hirap na i-handle si Yuno nang dahil sa soul magic nito, paano pa lamang ngayon na dalawang Lucio Zograte pa ang kalaban niya? And not to mention, within just one fatal hit, mato-turn off or mananalify na ang Never Neverland ni Yuno Green Beryal na sumusuporta sa buong Clover Kingdom allies. Ngayon, kung mato-turn off ang Never Neverland ni Yuno na nagbibigay nga ng immunity sa kanila laban sa time magic nitong si Lucius, siguradong mamamatay silang lahat within just a second. Dahil lang nagbibigay lang naman sa kanila ng buff, ng additional mana at ng resistance sa time magic ay ang Never Neverland ni Yuno na ginawa niya gamit ang kanyang Wind Magic X Star Magic. So it only makes sense na it's as if si Yuno ang nagiging heart ng kanilang laban. Makita din natin sa ilang scenes na ito na ang ilang clones ni Lucio Zograte ay tumatapat sa mga captains ng Clover Kingdom. Dahil kung iaasa nga lang nila ang invasion sa mga angels, siguradong hindi na yun magiging effective dahil nga sa Never Neverland buff na ibinibigay nitong si Yuno sa mga Clover Kingdom Magic Knights. And then it came to a point na all of them was pushed to a corner at wala na talaga silang magawa. Inaantay na lang nila si Lucius na patayin silang lahat habang sinasabi ni Lucius Zograte na it is time to end the world. And then biglang may nagsalita na you aren't ending anything. Bigla na lamang nagkaroon ng napakaraming amount ng anti-magic.
na bumalot sa isang large scale area, and in here, nagsimulang magsilabasan ang mga miyembro ng Black Bulls na enhanced and amplified na with anti-magic nitong si Asta. So it only means one thing, ang napakaraming amount ng anti-magic na ito na napakalaki in terms of size ay walang iba kung hindi ang magic ni Finral na na-amplify ng anti-magic ni Asta. Isa itong feat na hindi nagagawang i-pull off ni Finral gamit lamang ang kanyang base version ng magic. However, ngayong binigyan na nga siya ng share ni Asta ng kanyang anti-magic, napupull off niya ang ganito katinding feat, isang napakalaking anti-magic portal. Ang bawat membro ng Black Bulls ngayon ay enhanced with anti-magic, hindi lamang itong si Finral, maging si Vanessa, si Gray, si Gotche, maging si Zora, Henry, Magna at maging itong si Locke. They are now indeed an overpowered Magic Knight squad. Then makita nating unti-unti nang nagpo-fall off si Yami dahil nakita nga natin sa previous pages na tinamaan siya ng isang fatal hit mula kay Morgan, but then dito na nag-appear si Nax at si Ichika. It seems now that ang dalawang ito ang tatapat dito kay Morgan. Yun, isa ito sa magiging pasabog dito. Isipin nyo kung gaano kalakas itong si Nax na hindi pa nabibigyan ng anti-magic ni Asta ay meron ng sariling 5 devil each with their very own devil union mode. Paano na lamang ngayon na nabigyan pa siya ng anti-magic? Not to mention itong si Ichika na isang master na sa paggamit ng Z10 at naturingan pang isa sa pinakamalakas na miyembro ng Ryuzen 7. Paano niya i-amplify ang kanyang skills gamit ang anti-magic? And then another diversion, this is what you all have been waiting for. Dumating na si Asta para i-aid si Yuno sa pakikipaglaban sa dalawang Lucio Zogratis. Habang kinukuha ni Asta ang atensyon ng isa sa mga clones, therefore making it a 1v1 or 2v2 battle between them, bigla niyang tinanong itong si Yuno na malapit na daw ba sanang matalo si Yuno kung hindi siya dumating, na para bang pinoprovoke niya si Yuno dahil alam naman nating merong rivalry sa gitna ng dalawang main characters na to. Dahilan naman kung bakit biglang para bang nabuhayan, biglang parang ginanahan si Yuno na parang biglang nag-shine ulit ang hope sa kanyang mga mata. Habang nagkukompetensya ang dalawa, nagkasundo sila na sabihin na kung sino ang makakatalo kay Lucio Zogratis ay ang ituturing at tatanghaling susunod na Wizard King. And then for the last panel, we get to see na unti-unti nang nawawala ang ngiti sa mukha ni Lucio Zogratis. It's as if everything is not going according to his plan any longer. Dahil alam naman natin na si Asta ang dahilan kung bakit nakaka-feel ng uneasiness itong si Lucio Zogratis nang dahil na nga sa kanyang anti-magic na hindi kayang basahin itong si Lucius. Paano pa kaya ngayon na meron na siyang additional power-up na ang anti-magic zone, and who knows, maaring at some point ay i-share din niya ang kanyang anti-magic kay Yuno Grimbareal, which will surely make Yuno all the more powerful. Kung napaka-OP na ni Yuno ngayon, just what more will happen kung sakaling mas malakas pa siya sa dulot ng anti-magic? But that is where the chapter ends, and surely sa susunod na chapter, this will be an all-out battle sa gitna ng tatlong ito. At sigurado ako na aabangan nyo ang susunod na chapter na yon. Ngayon, tulad ng nabanggit ko prior in this video, mayroong isang napakalaking announcement na ibinahagi sa atin ng author ng Black Clover na si Yuki Tabata. From now on, lilipat na ang serialization ng Black Clover mula sa Weekly Shonen Jump papunta sa Jump Giga, which means hindi na magkakaroon ng weekly chapter release para sa series na to, but instead 3 chapters na lang for every year, dahil magkakaroon ng bagong chapter every quarter ng taon. Or we can just say na ang magiging chapter release will be quarterly, so magkakaroon tayo ng mas mababang amount ng chapters and masyado tayong matatagalan sa pag-iintay, which will make it all the more exciting para sa atin. It also seems to me na nalalapit na talaga ang pagtatapos ng series na ito, kaya talagang pinaghahandaan na nitong si Yuki Tabata ang magiging konklusyon ng laban. But that is all para sa chapter na ito. Kung nakarating ka sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time, kaya huwag mo nakalimutan mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is the Updated Weeb, and I'll see you on the next one.